Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Natin itong tungkol kay Daryl Yap. Eh di ba noong September 12 yung Bunyog, pinangunahan ng Bunyog yung pagsasagawa ng rally doon sa Senado, mga kabunyog. Pinangunahan ito ng ating National Secretary General si Colik Suliman. Ngayon habang nagrally doon, yun, pinagbabato ng Bunyog ng itlog. Mga kabunyog natin, pinagbabato ng itlog. Pero yung tarpaulin lang naman. Yung tarpaulin lang naman, nandun sa tarpaulin yung mukha ni Jinggoy. Yung mukha ni Jinggoy nandun sa ni Joel Villanueva. Bakit silang nakalagay doon? Eh kasi sila na yung laman ng mga usapan eh. Sila yung laman ng mga usapan at tinuturo, mayroong testigo na nagsabi. So sila yung linagay doon. Kaya lang ang komentaryo ni Daryl Yap ito. Itlog and Saldico. Sa mga nagwawala ngayon sa labas ng Senado, may dalawang mali po kayo for today's video. One, yung bilyon-bilyon pong sinasabi nyo ay wala sa Senado. Nasa Kongreso po. Si Mayor Magalong po, si Saldico ang itinuturo. Ang Discayas po, si Saldico rin. Mismong si Congressman Toby Chanco po, si Saldico rin ang tinuro sa insertions. Bakit kayo nandyan? Kasi dyan kayo itinuro. Pangalawang punto ni Daryl Yap. Huwag po kayong sisigaw nang wala na kaming makain, pero fresh eggs from Imbonos ang ipinambabato nyo dyan. 30 pieces niyan, nasa 300 na. Hanap kayo ng bugok gaya ng organizer nyo. Yun yung comment ni Yan yung comment ni Daryl Yap. Unang-una, ang malinaw dito, hindi nag-fact check si Daryl Yap. Hindi siya nag-fact check. Hindi niya inalam anong grupo ba ito? Sino bang mga organizers nitong rally na to sa Senado? Ano bang advocacy nito? Yan yun eh. Hindi niya, malinaw dito, hindi niya alam eh. Hindi niya alam. Kaya naghusga kaagad siya. Halimbawa, sinasabi niya, bakit hindi, parang sa grupong ito, bakit hindi ninalabanan sila Saldico, sila Romualdez? Parang dun lang sa Senado. Bakit sila Saldico hindi? Saka sila Romualdez. Kasi daw, parang ang itinuro, kung sino man ang ini-insinuate ni Daryl Yap, kung sino man ang humahawak dito, ay siyempre tinutukoy niya, parang bayaran ito nila Romualdez. Tinuro doon sa Senado. Kaya doon nandun yung grupo. Yun, mali siya doon. Unang-una, kung nag-fact check lang siya, malalaman niya na ang grupong ito ay Bunyog. At ang Bunyog ay isang party list at hindi ito naka-line up kanino mang politiko. Totoo, bumoto ito at sumuporta kay Leni Robredo noong 2022. Pero hindi ito dilawan, hindi ito pinklawan, hindi rin ito hawak ni Leni. Independent na grupo ito. Hindi rin ito kasama ng Bayan Muna, Makabayan Black. Hindi. Ano ito? Para lang talaga ito sa ikabubuti ng bayan. Totoo, makabayang grupo itong Bunyog. Pero hindi ito hawak ni Numan. Kaya yung sinasabi niyang bakit hindi sila Saldico nilalabanan ng Bunyog, ay basahin niya. Sa mga vlogs ng Bunyog, mayroon itong page, channel, YouTube channel, ang mga leader nito may mga vlogs. Sa mga vlogs ng Bunyog at ng mga leaders ng Bunyog, binabati ko si Romualdez at si Saldico. Ito, tingnan nyo. Mga kabunyog, mga kababayan, napaiyak si PBBM. Totoo kaya yung pag-iyak niya na yon? Naawa daw siya sa ating mga kababayan na sobrang hirap. Tapos, yung corruption laganap. Tama naman na talaga, isulong ng gobyerno ang laban sa korupsyon. Kaya lang, totoo kaya yung pag-iyak na yun ni PBBM? Sincero kaya siya doon? Kasi parang hindi makapaniwala ang marami pa rin nagdududa. Sincero ba siya doon? Kasi dapat yung pag-iyak na yun sabayan ng una. Halimbawa, para hindi na siya pagdudahan, siya mismo, yung kanyang confidential funds na 4.5 billion. Dapat sana sabihin niya, naaawa ako sa ating mga kababayan.
Ah, pwede ring sabihin niya, yung 4.5 billion na confidential funds, ang laki naman nun. Sige, tirahan ko na lang yan ng 500 million. Pwede yun. Para ipakita yung kaseryosohan niya na talagang ayaw niya na ng mga pork barrel, confidential funds. Yun. Sana, no? Mas maganda sana. At saka, sana may makitang mga nakakasuhan na eh. ng mga politiko ng mga politiko. Ang dami kasing lumalabas ngayon, mga kontratista saka mga officials ng DPWH. Pero politiko wala. Kaya sana lang mas maganda sana kung yung pag-iyak ni PBBM may kasabay na na aksyon na ikakaano ng publiko yung talagang makukumbinsi ang publiko na iba itong ginagawa ni PBBM ngayon. Sa totoo lang, iba rin naman talaga. Malaking bagay itong ginawa niya na nagsusulong siya ng kampanya laban sa korupsyon. Tama naman 'yun. Kaya lang, 'yun na nga, yung ang hinahanap talaga ng tao sa kanya, yung may makita na talagang itong kampanyang ito laban sa korupsyon, walang sasantuhin. Kahit na sino pa man. Halimbawa ngayon, si Saldico, nandun sa Amerika. Hindi malaman kung ilan babalik. Sabi nung alalay niyang si Congressman Garbin, wala daw kasiguraduhan kung kailan babalik Kasi may sakit daw sa puso. O dapat diyan makikita mo na yung mensahe ng presidente na pinapakiusapan ko si Speaker Martin Romualdez na gawan ng paraan na makabalik sa Pilipinas si Congressman Saldico para magpaliwanag. Huwag nating hayaan, dapat maririnig kay PBBM 'yun. Kaya lang kasi masyadong mabait si PBBM sa kapwa niya politiko parang hindi niya kayang banggain Pero mga kabunyog, mga kababayan, ito nauuso na naman ngayon ang mga may sakit. Parang katulad nung panahon ni Erap, may sakit si Erap, si Corona, may sakit, si Enrile, may sakit, naka-wheelchair, si Gloria noon pupunta ng abroad, magpapagamot dahil nung pumunta pa sa airport, naka-neck brace. Ngayon wala na yung mga neck brace na yan. Si Erap noon, naka-wheelchair. Si Corona, umattend sa impeachment niya, naka-wheelchair. Si Enrile, ngayon napakalakas, kahit 100 plus na, pero noon, nang kinasuhan niya, naka-wheelchair. Lahat sila, nagkakasakit kapag may mga kaso. Kapag may mga kinakaharap na mga investigasyon, problema, tungkol sa katiwalian, korupsyon, ayan, nagkakasakit sila. Ngayon naman si Saldico, pinapatawag sa may mga nag-i-insist, may mga kongresista na nagpipilit na talagang iharap dapat si Saldico kasi siya lang ang makakapagpaliwanag ng mga insertions sa 2025 budget. Ngayon, ang huling balita, nasa Amerika na si Saldico. Kumpirmado na, nasa Amerika. Ito rin ang sisira kay PBBM. Itong mga tulad nito nila Saldico. Ito ang sisira kila Romualdez. Dapat wag na nila itong protektahan Wag nila itong protektahan sila Saldico. Wag nila itong protektahan. Kung totoo si PBBM sa paghahabol sa mga korap, kung totoo si PBBM na hindi siya involved sa mga insertions na yan, kung totoo si PBBM na dapat managot ang mga nanginabang sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno, kung si Romualdez bilang speaker, hindi rin siya involved dyan, dapat dumistansya sila dyan kay Saldico. Ay di ba sinabi naman ni PBBM yan, no sacred cows? Di ba sinabi din niya ni Romualdez? Sabi ni Romualdez, hindi ko hahayaan na mangibabaw ang korupsyon. Ito na. Bakit ba pinapatawag si Saldico? Pinapatawag si Saldico, nila Leila de Lima, nila Congressman Eresi, para ipaliwanag niya ang mga anomalya sa insertions.
Kasi maraming mga anomalyang nangyayari ngayon dahil sa mga insertions. Siya ang chair ng House Appropriations Committee mula nang magsimula ang administrasyon ni PBBM. Mula ng 2022 ng Speaker si Romualdez. Ito, si Saldico, ang Appropriations Committee Chair. Kanina napanood ko yung press con ni Congressman Ronnie Puno. Sabi ni Congressman Ronnie Puno, ipinapaabot ko sa inyo galing kay dating Senadora Grace Poe. Hindi daw siya na-involved doon sa BICAM. Nandun lang daw siya pero hindi daw siya pina-join sa mga talakayan sa BICAM. Parang initsapwera si Grace Poe. Ibig sabihin, itong si Saldico lang at saka si Chis Escudero. Kasi nung una, sabi ni Congressman Ronnie Poe, dapat magpaliwanag si Saldico. Dapat magpaliwanag si Grace Poe at saka si Chis Escudero. Kasi sila yung tatlo na nag-usap tungkol sa BICAM. Ang sabi ni Ronaldo Puno kanina, gusto raw ipaabot ni Grace Poe na hindi daw siya nakapag-ano doon. Member daw siya ng BICAM pero hindi daw siya doon. Wala daw siyang nalaman sa mga usapan doon. Ibig sabihin, si Saldico lang at saka si Chis Escudero. Ibig sabihin, si Saldico lang at saka si Chis Escudero. Si Chis Escudero hindi iniimbestigahan ng Senado. May imbestigahan ba ni Marcoleta? Kahit anong yabang ni Marcoleta, hindi niya kaya hindi niya kayang ipatawag si Chis Escudero. So, ang yabang ni Marcoleta, di ba? Mabuti pa si Karen Davila, kayang-kaya ni Marcoleta. Si Chis Escudero, hindi. Shout out sa Villa, sa Cebu City. Di ba mga kabunyog? Kung wala siyang kasalanan itong si Saldico, kung wala siyang tinatago, ba't hindi niya harapin? Siya ang Appropriations Committee Chair mula 2022 to 2025 to 24. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, anong nangyari ngayon kay Saldico? Anong nangyari kay Saldico? Ayon sa spokesperson ng Kamara, si Attorney Princess Abante, confirmed niya na raw na nasa US. House spokes, Representative Saldico na nasa US para sa medical treatment. Shout out kay Tano. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang mga pinag-uusapan nating anomalya sa flood control, sa infra, karamihan dyan dahil sa mga insertions. At sino ang nag-insert ng mga yan? Sila Saldico, yung sa BICAM. Nung una, ang binabanggit ni Ronaldo Puno, Congressman Ronnie Puno, dapat magpaliwanag si Grace Poe, dapat magpaliwanag si Chis Escudero, dapat magpaliwanag si Saldico. Pero nitong huli, sabi ni Puno kanina, nakikiusap daw si Grace Poe, wag siyang idamay kasi hindi na daw, member daw siya ng BICAM pero hindi daw siya dyan in-involve sa mga yung sikreto ng usapan. Pero dapat magsalita pa rin si Grace Poe. Dapat magsalita pa rin siya. Diba? Ngayon, ang problema kasi dito, si PBBM ang nananawagan ng anti-corruption. Okay, sinasabi niya, labanan ang korupsyon. Yung mga anomalya sa flood control. Sabi ni PBBM yan. Si Romualdez naman nagsabi rin, magko-cooperate ang House, ang Kamara. Hindi ito-tolerate ang korupsyon. No sacred cows. Ano na ngayon ang issue? Ang issue, budget. Napakarami ng porsyon ng budget ng 2022, 23, 24, 25 ay mga insertions at maanomalya. Sino ngayon ang House Appropriations Committee Chair na nag-insert ng mga yan? Sino ang nakakaalam ng mga budget na yan? Si Saldico. Kaya kailangan siya magpaliwanag. Ang mas eksaktong sinabi niya ni Martin Romualdez, sabi niya, the House of Representatives, the House of the People will never condone corruption. Yun. Hindi raw makukondon o mahahayaan ng House of Representatives ang corruption. Okay naman yun. Sabi niya pa, I fully support initiatives for independent scrutiny and fair prosecution to ensure that those who betray public trust are held accountable under the law. Okay,
susuportahan niya daw na yung mga sumisira sa tiwala ng publiko ay mapapanagot, ah, mapapanagot sa ilalim ng batas. Okay, ito na. Yung dating Appropriations Committee Chair mo, si Saldico, ang daming kontrobersya ngayon na kailangan niyang sagutin. Ha? Ang dami niyang kailangang ipaliwanag. Kaya lang, anong nangyari? Ayun, pumunta ng Amerika, ikaw yung nag-approve nun. Bakit mo inapprovean? Masyado na bang emergency yung medical treatment na kailangan niya? O hindi maiwasan ngayon ng mga tao na mag-isip na pinatakas para hindi na maimbestigahan sa Kamara? Kasi talagang ini-insist nila Congressman Erese na dapat mag-appear si Saldico at si Grace Poe para maipaliwanag yung mga nangyaring insertion sa BICAM. Tapos pinaalis mo, Speaker Martin Romualdez. Kaya hindi maiwasan yung ganun. Kaya maganda sana yung sinasabi mo na dapat hindi ikondon ang korupsyon. Dapat sino man na dapat magpaliwanag o dapat managot sa ilalim ng batas ay dapat managot. Pero ito na nga, ito imahe na ng Kamara ang nakasalang dito. Yung integrity na ng Kamara ang nakasalang dito. Talagang nagdududa ang maraming katanungan ang publiko doon sa nangyaring mga insertions sa BICAM. Lalo na sa 2025 budget. At si Saldico lang makakasagot nun. O bakit hindi siya humaharap? Kung talagang hindi mo kinukondon ng korupsyon, hindi mo to hahayaan. Sasabihan mo pa nga si Saldico. Sabihin mo, Congressman Saldico, pasensya na, kailangan sagutin mo yung mga tanong na yan. Wala naman tayong tinatago, harapin mo. Hindi mo dapat iwasan yan. Kasi tayo ang masisira sa Kamara niyan, ditong House of Representatives, the House of the People. O sana ganun. Pero bakit? Bakit ganun? Parang hindi naman makita ng yung katotohanan dun eh. Hindi makita. Parang pinoprotektan. Kahit sila Congressman Benny Abante, sila Congresswoman Garin, pinoprotektan si Saldico. Hindi naman ganun ang gagawin nila Benny Abante sa ni Garin kung walang utos sa'yo bilang speaker ng Kamara. At saka dapat sa mga pagkakataong ito, naririnig din si Speaker Martin Romualdez na nagsasalita. Kaya lang parang lahat paiwas eh. Parang lahat paiwas. So paano nyo ngayon makukumbinsi ang taong bayan na nilalabanan, hindi nyo nga ikukondon ang korupsyon? Paano nyo makukumbinsi ngayon ang publiko? O paano niya sinasabing parang walang pagbatikos kay Romualdez at kay Saldico? Mali na dun si Daryl Yap. Hindi siya nag-research. At parang ini-insinuate niya pang, kaya nandun sa Senado kasi yun yung tinuro sa grupong ito na parang bayad ni Numan. Pangalawang sinasabi niya, wag daw sisigaw ng wala na kaming makain pero fresh eggs from Isimbonos ang pinambabato. 300 pesos na. Hanap kayo ng bugok gaya ng organizer nyo. Yun na nga. Hindi niya alam na ang ng organizer ng rally na yon, hindi ito pro Duterte. Hindi rin ito pro Marcos. Yun dun siya hindi ito pro Romualdez. Ang nakakahon kasi, naisip ni Daryl Yap, pag mga ganyan, bayad yan. Bayad yan nila Romualdez. Bayad yan nila Marcos. Hindi ganon. Hindi lahat ng grupo ganon. Hindi rin, kung kaya, ang iniisip niya, ito yung mga leftist. Hindi rin niya yun. Mali din siya sa ganon. Kaya nga, actually, may post pa si Daryl Yap na nag-i-insinuate siya na mga ito. Tulad ng mga makabayan, bayan muna, kabayan black, yan yung tingin niya. Pero hindi lang kasi siya nag-fact check. Kung nag-fact check lang siya, malalaman niya, ibang grupo ito. Hindi ito bayad nila Romualdez at hindi ito leftist. Ito'y independent na grupo na para lang talaga sa maayos na pamamahala ng ating bansa. Linalabanan ng bunyog ang korupsyon, linalabanan ng bunyog ang lahat ng korupsyon. Sa ano pa man yan, Duterte man yan, Romualdez man yan, linalabanan yan. Yan ang malinaw dyan. Yan ang hindi niya nalaman kasi hindi siya nag-fact check.
O yan, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.